Malaking balita. Binibintang ng mga Houthi sa Yemen ang Saudi Arabia sa pag-atake sa Sana'a International Airport para pigilan ang eroplano mula Iran na lumapag sa kanilang kontroladong kabisera. Walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Riyadh, ngunit ang internasyonal na kinikilalang gobyerno sa Yemen na sinuportahan ng Saudi Arabia ay may sinabi tungkol dito. Ang lehitimong gobyerno ng Yemen ay Sinubukan ng lehitimong gobyerno ng Yemen, kasama ang regional at internasyonal na komunidad, na kumbinsihin ang rehimeng Iranian at mga Houthi sa Sanaan na bumalik sa sandatahang lakas at huwag pasukin ang himpapawid ng Yemen gamit ang mga eroplanong Iranian sa lahat ng diplomatikong at legal na paraan. Naubos na ang aming pasensya. Kami ay tutugon sa mga paglabag na ito. Itinuturing naming ganap na responsable ang Iran, legal at moral, para sa anumang paglabag sa himpapawid ng Yemen. Edmund Fitton Brown, Senior Fellow at Foundation for Defense of Democracies at dating UK Ambassador sa Yemen. Edmund, ikinagagalak ka naming makasama ngayon sa I-24 News English. Sa ngayon, wala pang opisyal na pag-ako ng Saudi Arabia ng responsibilidad, pero sinisisi na sila ng mga Houthi. Ano ang ibig sabihin ng sandaling ito para sa Saudi Arabia at sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Iran at mga Saudi sa Yemen? Sa tingin ko, mahirap talaga ito para sa mga Saudi. Gusto nilang labanan ang anumang lumalabag sa blockade. Pero sa parehong panahon, hindi naman sila naging epektibo sa kanilang mga interbensyon sa digmaan na nilalabanan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Dahil dito, nakaramdam ng kahinaan ang mga Iranian at Houthi at inisip nilang kaya na nilang hamunin ang blockade na maleno na ipinakita ng mga Saudi. Walang duda ng mga Saudi ang may gawa ng mga pag-ataking ito. Malinaw nilang tinutulan iyon. Ang tanong, kung determinado ang mga Iranian na gawin ito, handa bang salunghatin ito ng mga Saudi? Handa ba silang tanggapin ang mga bunga ng pagtutol? Hindi naman mahirap pigilan ng mga tao sa paggamit ng paliparan. Ang kailangan mo lang gawin ay butasan ng runway, gaya ng ginawa ng Israel noon, at gaya rin ng ginawa ng Saudi Arabia noon. Kaya may madali namang opsyon pagdating sa estratehiyang militar, pero ang problema ay inilalagay nito ang mga Saudi sa isang napaka-kontrang posisyon, kapwa sa mga Iranian at sa mga Houthi. At sinusubukan nilang pababain ang tensyon sa bahaging iyon. Ayon sa leader ng internasyonal na kinikilalang gobyerno ng Yemen, hindi niya palalawakin ang labanan dahil ito raw ang nais ng Iran, ang hilahin ng Yemen at mga tao nito sa digmaan. Ayon sa mga Houthi, papatindihin pa nila ang laban sa puwersa ng Saudi. Meron bang paraan na manatili lang ito sa loob ng Yemen at hindi kumalat sa buong reyon? Sa tingin ko, sa isang banda, desisyon yon ng mga Houthi at ng mga Iranian. Dahil kung ipipilit talaga nila ito, malamang na mapipilitan ng mga Saudi na lumaban. Sa tingin ko, posible ring maramdaman ng mga Amerikano na may nakataya rin para sa kanila rito at gustong suportahan ng mga Saudi. Kaya maaring maging international ang isyong ito. Ang sinasabi ni Rashad Al-Alaimi, ang pinuno ng gobyerno sa internasyonal na kinikilalang pamahalaan ng Yemen ay talagang mahalaga. Para iyon sa publiko at para mapangalagaan ang posisyon ng mga Saudi, sinusubukan nilang maging maingat gaya ng sabi ng iyong correspondent. Malinaw na hindi magsasalita si Al-Aimi ng anumang taliwas o nakakahiya sa mga Saudi. Sinabi mong nakaasa sa Houthi at Iran ang susunod na mangyayari. Pero paano ang Saudi Arabia? Tama kang napigil silang sumali sa digmaan laban sa Iran. Posible bang magbao ang desisyon dahil sa mga pangyayaring ito? Lalo na ngayong bumabalik sa digmaan ang gulpo dahil sa pag-atake ng Iran. Oo, pwedeng kumunta ito sa alinmang direksyon. Sa tingin ko, gusto talaga ng mga bansa sa Gulpo na bawasan ang tensyon at iwasan ang digmaan. Dahil nararamdaman nila na, alam mo yun, buong ekonomiya nila ay nanganganib dahil sa ganitong uri ng kaguluhan na dulot ng mga Iranian sa kanila. Dahil iginigit ng mga taga-Iran na gumanti laban sa mga bansa sa Gulpo sa tuwing may nangyayaring hindi nila gusto sa Strait of Hormuz o sa Lebanon, na ilalagay nito ang mga bansa sa Gulpo sa halos imposibleng kalagayan. Kaya sa isang banda, maaari mapilitan ng mga Saudi, maaari mapilitan sila maging mas agresibo kahit na ang hilig nila ay pababain ang tensyon. May isa pa akong dapat banggitin, ang relasyon ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Nagkaroon ng malaking gusot doon dahil sa mga pangyayari sa Timog Yemen nung katapusan ng nakaraang taon at simula ng tao ito.
Siyempre, kung tatayo ang mga Saudi laban sa mga Houthi at mga Iranian, kailangan talaga nilang gawin ito sa buong pakikipagtulungan ng mga Emirati. Umaasa akong matutulungan ng mga Amerikano ang dalawang bansa na malampasan ang kanilang pagkakaiba. Ano ang dapat gawin mula sa panig na yon? Minsan, sabi nila, panatilihin mong malapit ang mga kaibigan at mas malapit ang mga kaaway. At minsan pa nga, ang mga kaaway ang nagbabalik sa magkaibigan. Ito na kaya ang pagkakataon na magkaisa muli ang gulpo dahil sa mga kaganapan sa Yemen? Oo, talagang totoo yan. At ang ibig kong sabihin, dito ko nakikita na ang mga Iranian ay pabaya at minsan ay sumusobra. Ganon din ang mga Houthi, ganon din ang Hezbollah sa Lebanon. At madalas nilang nagagawa na pag-isahin ang mga tao na dati-rate ay naging matagumpay silang pag-awayin o paghiwalayin. Oo, maari nilang paglapitin ang mga Saudi at Emirati tulad ng ginawa ng mga Iranian at Hezbollah na naglapit sa gobyerno ng Israel at Lebanon. Isang kapanapanabik na sandali ang nagaganap sa ating harapan sa rehiyon. Edmund Fitton Brown, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English. Maraming salamat. Salamat! Para sa pananaw ng mga Iranian, makakasama natin si Khosrow Esfahani, Direktor ng Pananaliksik sa National Union for Democracy in Iran. Khosrow, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English Malinaw na maraming kaganapan ang nangyayari pagdating sa Yemen. Ano ang ibig sabihin nito para sa Iran? Kaya ba nilang payagang madamay ngayon ang proxy nila sa Yemen sa isang digmaang suportado ng Saudi Arabia? Ang Islamikong Republika ay tila walang hangganan sa mga digmaang isinusulong nila laban sa mundo. Patuloy na tataas ang tensyon sa buong mundo hanggat nananatili ito. Nagsimula ng magbanta ang rehimen. Nakita natin kung ano ang ginagawa nila noong libing ni Khamenei. Daan-daan na mga poster ang inilagay mismo ng rehimen na nananawagan sa pagpatay kay Pangulong Trump. Kaya sa tingin mo ba titigil sila sa pagsasangkot sa mga teroristang grupong Houthi na makisali sa gulo ng digmaan? Siguradong hindi. Matigas ang kanilang loob, isara ang Strait of Hormuz at magdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan hanggat namumuno pa ang rehimen na ito, gagawin nila ito. Naniwala ba ang Iran na hawak pa rin nila ang karamihan ng kontrol o impluensya sa Yemen? Ito ba ay isang panganib na inakala nilang hindi naman talaga panganib? At handa silang isugal ang lahat. Hinaharap natin ang isang kulto ng kamatayan. Hinaharap natin ang grupo ng mga baliw na nasa isang misyon ng pagpapakamatay. Hindi sila titigil sa kahit ano. Ang ginawa nila sa kipot ng Hormuz gamit ang mga fighter jet sa pagpapadala ng mga grupong terorista sa Yemen, ang mga Houthi, at dagdag pa rito ang Hezbollah sa Lebanon. Handa ang rehimeng ito gamitin lahat ng baraha dahil alam nilang bilang na ang kanilang mga araw at hindi sila titigil sa kahit ano. Pagdating sa libing na nakita lang natin na naganap, nakita ba natin na mas lumakas o dumami ang suporta sa loob ng Iran para sa rehimeng ito? O kabaligtaran ang nangyayari? Hindi dumalo si Mojtaba Khamenei, bagong kataas-taasang pinuno sa libing ng ama niyang si Ali Khamenei. Nakikita ba nating lalong nahahati ang suporta sa Iran matapos ang libing na ito? Masasabi kong walang nagbago sa loob ng Iran pagdating sa suporta para sa Islamikong Republika. Ang pagtitipon sa kabaong ni Khamenei ay malamang walang laman dahil posibleng nagkapira-pirasong dugo at laman na siya. Pinatibay nito ang loob ng mga taga-suporta ng rehimen pero hindi naman ito nagdala ng mga bagong taga-suporta sa panig ng rehimen. Naalala ng mga Iranian ang ginawa ng rehimen noong Enero nang 10,000 inosenteng hindi armadong nagpoprotesta ang pinaslang sa mga lansangan ng Iran. Pero ang libing, ang palabas na nilikha nila sa tulong ng mga sira-ulong tulad ni Max Blumenthal, Khalid Walsh at iba pang mga influencer na lumipad papuntang Iran at nagdiwang at pumalakpak kay Khamenei at sa kanyang pamana, na nagpalakas sa kakayahan ng Islamikong Republika na mag-recruit ng mga terorista sa buong gitnang silangan. Tumutulong at nagbubuyo ang mga taong ito sa Islamikong Republika sa mga pakikipagsapalaran nito sa rehiyon. Iyan ang nangyayari. Sa Iran, pareho pa rin ang rehimen. Ang Saudi Arabia, gusto kong banggitin, ay nagpadala ng delegasyon para sa libing. Isa sa iinang mga bansang Gulf na nagpadala ng delegasyon doon.
Ano ang ibig sabihin nito Layon na ang proxy ng Iran sa Yemen ay sinisisi ang Saudi Arabia at nanganganib na magsimula ng digmaan laban sa mga Saudi? Ang mga Arabong estado sa kabila ng Golpong Persiko ay matagal nang naglalaro ng delikadong laro kasama ang Islamikong Republika. Sa isang banda, nauunawaan nila ang mga banta na dulot ng Islamikong Republika at ng IRGC sa kanilang seguridad, katatagan, paglago at pag-unlad. Pero kasabay nito, hindi rin sila maglalagak ng malaking puhunan para pabagsakin ang Islamikong Republika. Sila ang mga nakaranas ng pinakamatinding epekto ng mga kamakailang operasyong militar ng Islamikong Republika noong ikalawang yugto ng digmaan. Talagang tinatarget ng rehimen ang bawat bansang Arabo. Alam nila na hindi nila kayang harapin ang Islamic Republic ng mag-isa kung wala ang tulong ng Estados Unidos at Israel. At sinusubukan nilang itago ang kanilang mga plano. Panatilihin nila ang ugnayan diplomatiko sa Islamic Republic kung magtagal pa ang rehimeng ito at kailangan nilang makisama sa mga baliw na ito sa paligid. Para sa Israel, para sa Estados Unidos, iba ang kwento. Malayo-malayo ang Estados Unidos mula sa Iran. At hindi magagawa ng rehimen ang nagagawa nito sa Arabia. Sa kaso ng Israel, ang Islamic Republic ay isang banta sa kanilang pag-iral. Walang kapayapaan. Para sa mga estadong Arabo, iniisip nila na kaya nilang panatilihin ang maselang balanse sa pagitan ng diplomasya at digmaan sa pakikitungo sa rehimeng ito. Pero mali yon. Nakita na natin ang kayang gawin ng rehimen at kung ano ang handa nitong gawin para manatili sa kapangyarihan. Khosrow Esfahani, salamat sa pagsama at pananaw mo dito sa I-24 News. Salamat sa pag-imbita sa akin.